Welcome back to Panahon TV mga kababayan. Ngayong umaga, makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Buddy Javier. Magandang umaga Sir Buddy. Siyempre gusto nating malaman kung meron po ba tayong namo-monitor na weather disturbance sa loob o labas man ng ating area of responsibility. Magandang umaga naman April at sa lahat po ng televiewers ng Panahon TV. At sa kasalukuyan po, may kaulapan tayong nakikita pero wala po itong potensyal na magiging low pressure area sa loob ng 3 araw. At tanging yung pong tail end of a cold front at saka yung northeast monsoon o kaya yung amihan ang nakakaapekto sa ating bansa. Last year, no, sir, nagkaroon tayo ng 19 na bilang ng bagyo from Agaton to Senyang. So this year, sir, ano po yung mga pangalan ng bagyong ating gagamitin? Sa taon po ng 2015, meron po tayong set ng mga pangalan at yung pong una po ay si Amang. At kung matatandaan nyo po, meron po tayong apat na set po. At ito po ay inuulit every year. So yung set na ito, yung para sa 2015, ito po ay set 3 na po ito. At kung matatandaan nyo po yung bagyong si Yolanda, ito po yung nasa set 1 po yan. At alam nyo naman po na si bagyong Yolanda po ay nakapinsala po. So napapalitan po ang isang bagyo kapag po umaabot ng 1 billion pesos po ang infrastructure na nasira. O kaya naman po meron po tayong may tala na 300 na katao ang posibleng mamatayo. At halimbawa, ito pong set ng bagyong ito ay umabot ito po hanggang 25. So pag lumampas po ng 26, meron po tayong auxiliary list at ito po yung mga pangalan na posible nating gagamitin. At ang una po, balik tayo sa letter A, si Abe. So ayan mga kababayan, meron po tayong bagong set ng mga pangalan ng bagyo na gagamitin ngayong taon. So sa listahan po ng Pag-asa, yan ang ikatlong set. At sir, dahil po alam natin na ang average ng bagyo sa buwan ng Enero ay 0 to 1, ilang bagyo nga po ba ang napunta dito sa Pilipinas noong Enero ng nakaraang taon? Noong nakaraang taon, 2014, meron po tayong dalawang bagyo na dumaan sa Philippine Area of Responsibility at ito po si bagyong Agaton at saka si Basyang. At yung pong track ng bagyong si Agaton mula dito po sa Caraga Region, ng Caraga Region, bumaba po siya hanggat sa nawala. Samantala, si bagyong Basyang naman po, nagsimula dito sa east ng Mindanao at ito po ay naglandfall dito sa bandang Visayas at saka ito po ay lumabas dito po sa Palawan area. So ayan mga kababayan, noong January 2014, meron po tayong dalawang bagyong binantayan. At sir, dahil nabanggit mo kanina itong northeast monsoon, ano po ba yung top 5 lowest temperatures na nai-record ng Pag-asa noong peak season ng northeast monsoon na nitong 2014? Yung pong top 5 na mga lugar po na nakapagtala po ng pinakamababang temperatura, yung pong Baguio City noong January 19, ito po 8.1. Noong February 1, 9.0 degrees Celsius. Yung Basco Batanes, noong January 19, 13.8 degrees Celsius. Noong February 21, nasa 13.0 degrees Celsius. Itong Science Garden, dito po sa Quezon City, noong January 26, 15.8 degrees Celsius. Noong February 13, nasa 18.9 degrees Celsius. Yung Tuguegarao naman po, noong January 12, 10.0 degrees Celsius. At noong February 1, nasa 16.5 degrees Celsius. Yung Calayan, Cagayan, noong January 23, nasa 12.3 degrees Celsius. At yung February 22, nasa 16.0 degrees Celsius. At samantala yung Lawag City, noong January 20, 13.3 degrees Celsius. At noong February 24, 16.9 degrees Celsius. So ayan mga kababayan, yung top 5 lowest temperatures na nai-record ng Pag-asa noong January at February 2014, kabilang na po ang sa Metro Manila. At finally Sir Buddy, bilang gabay sa ating mga viewers, ano po ba ang inaasahan natin magiging lagay ng panahon ngayong Martes? Ang Hilagang Mindanao, dito po sa Caraga at gitnang Kabisayan, mga lalawigan ng Leyte at dito po sa Negros Occidental ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang hanggang sa katamtaman mga pagulan at pagkulog pagkidlat.
dulot po yan ng tail end of a cold front. Samantala dito naman po sa Metro Manila at yung natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bagyang maulap hanggang sa kuminsan na maulap na papawirin na may mahinang mga pagulan. At yung pong natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay magiging bagyang maulap naman po hanggang sa maulap na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat at pagkulog. Alright, thank you Sir Buddy. Ayan mga kababayan, si Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier na naghatid sa atin ng latest sa ating panahon. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Panahon TV.